So, definitely guys, the reason ito no, kung bakit yung isa naghahabol, yung isa hinahabol is because of betrayal. Guys, there are betrayal issues dito sa relationship na to. Super stressful mga kapiksino na. Actually, pwedeng pinagdududahan nyo yung person nyo. There's a lot of doubts, maraming duda, marami kayong kinakatakutan dito sa relationship na to. And your greatest fear, yung greatest fear nyo guys is baka niloloko kayo nitong person na to, okay? And marami kayong evidences na nakikita na experience dito sa person na to na baka Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Love Life Kapalaran mga Kapixie para ngayong April para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga Kapixie. If in case hindi kayo nakaresonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga energy surrounding your relationship, no? So, nakita natin dito na yung isa naghahabol, yung isa hinahabol. Okay? So, it's either, again guys, pwedeng ikaw yung naghahabol, siya yung hinahabol mo, o kaya naman pwedeng siya yung naghahabol sa'yo, ikaw yung hinahabol niya, mga kapiksi. So, kapag ka ganito, pwede nating sabihin na hindi pwedeng unrequited, ganyan. Ibig sabihin, hindi nasusuklian yung pagmamahal kasi bakit tumatakbo palayo, di ba? Dun sa nag-chase, mga kapiksi. Pwedeng nagkakaroon kayo ng mga problema sa relationship nyo. The other one wants to end it. Ibig sabihin, yung isa gusto na ayaw nang ituloy yung relationship, lumalayo na. Samantalang yung isa, gusto pa na i-resolve, gusto pa na maayos yung relationship. So, hindi na to, imbalance na to mga kapiksi. Pag sinabing imbalance, hindi na balanse. Isa na lang yung nag-e-effort sa inyo para mag-work yung relationship. Yung isa, nakadetach na, guys. Okay? And sa ganitong klaseng relationship, guys, kailangan nyo ng time, ng oras para mag-heal kayo sa inyong mga emotional pain. No? Kasi, with this, sa ganitong klaseng sitwasyon guys, marami ng negative emotions. Kumbaga nababalutan na kayo ng mga negative emotions, negative assumptions, negative energies, guys. And you have to pause, you have to stop. Kasi kahit na, let's say for example, mapabalik nyo yung person nyo, okay, sige, napapayag nyo siya na bumalik din sa relationship nyo. But since there are a lot of negative energies, pwedeng maulit lang ulit, no? Pwedeng temporary lang na magkabalikan. But then eventually, magkahiwalay ulit or magkaroon ulit ng issue which will lead then to talagang separation in the future. So, sometimes hindi kailangang ipilit, no? Yung mga ganitong klase ng sitwasyon, mas mabuti na mag-focus kayo sa inyong healing, kumalma mga kapiksi, and unahin nyo muna na mag-heal yung mga emotional pain nyo because you cannot have a positive outcome if you are vibrating in a negative energy. Hindi kayo makakita ng positive results guys kapag masyado kayong nega kasi masyadong malakas yung negative energies. So, ang kailangan nyo is kumalma, no? Kumalma, mag-focus sa inyong healing, mag-focus sa inyong sarili, guys. Hanggang sa maging ma-okay kayo. And then, pag okay na kayo, doon nyo itanong sa sarili nyo if gusto nyo pa bang i-pursue itong person na to, gusto nyo pa bang i-push itong relationship na to, or okay na kayo na wala sila sa buhay nyo, mga kapiksi. Pero for now, mas kailangan nyo bigyan ng oras and panahon yung sarili nyo, guys. Kasi, letting go is hard. Holding on is harder. Okay? Nagets nyo ba? Letting go is hard. Mahirap mag-let go. Pero mas mahirap mag-hold on. Especially kung yung hinahawakan mo is ayaw na sa'yo. Diba? So, I hope na naintindihan nyo yung message na yan. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo. Tingnan natin guys yung ganap sa inyong pag-ibig ngayong April.
shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado mga kapixie, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Capricorn guys, kayo ay na-represent ng King of Pents. Ito yung ating love energy guys, babala. Bago ko basahin, maraming negative energies dito, so brace yourselves guys. Meron tayong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart, or yung mga person nyo, pwedeng ganyan yung zodiac sign nila, or may ganyan sila sa kanilang natal chart. So definitely guys, the reason ito no, kung bakit yung isa naghahabol, yung isa hinahabol, is because of betrayal guys. There are betrayal issues dito sa relationship na to. Super stressful mga kapiksino na actually pwedeng pinagdududahan nyo yung person nyo. There's a lot of doubts, maraming duda, maraming kayong kinakatakutan dito sa relationship na to. And your greatest fear, yung greatest fear nyo guys, is baka niloloko kayo nitong person na to, okay? And marami kayong evidences na nakikita, na experience dito sa person na to na baka niloloko nila kayo. Kaya yung inyong pagdududa is ganun na lang kataas mga kapiksi. Marami kayong mga ine-expect sa person mo na hindi niya nagagawa guys. So there are a lot of disappointments dito sa relasyon na to. Ang nakikita nyo guys is puro yung negative side ng person nyo, hindi nyo na nakikita yung positive side. So medyo clouded na yung isipan nyo, no? Ibig sabihin parang nabalutan na ng dilim yung relasyon nyo, na hindi nyo na nakikita yung magaganda sa relasyon. Ang nakikita nyo na lang is puro pangit. Yung mga ginawa ng person mo, yung mga sinabi ng person mo, yung mga pinagdudahan mo sa person mo, yun na yung nangingibabaw dun sa relationship nyo guys. And super stressed na kayo mga kapiksi, no? And parang feeling nyo harap-harapan na kayong niloloko nitong person mo. And for some of you guys, hindi nyo na alam kung ano yung gagawin nyo. As in literal na parang hindi nyo na alam yung iisipin nyo, hindi nyo na alam yung gagawin nyo mga kapiksi dito sa relationship na to. There's also a lot of sadness here. Malalim yung lungkot, no, dito sa relasyon na to. Kasi yung iba sa inyo parang kahit na anong gawin nyo, wala kayong makitang kapalit ng effort nyo mga kapiksi. And you're starting to doubt yourself. Nagdududa na rin kayo sa sarili nyo na parang iniisip nyo, malas ba talaga ako sa relasyon? Pwedeng paulit-ulit na rin kasing nangyari ito mga kapiksi. So you're starting to doubt na baka malas talaga ako sa relasyon, hindi ako swerte. Meron na kayong mga ganong nabibuild na assumption dahil nga dun sa na-experience nyo na rin guys, okay? And this is why I tell you na kapag ka ganito, super negative guys, you have to pause. Kailangan mo mag-pause and kailangan mong unahin yung sarili mo and focus on your healing mga kapiksi. Kasi even if you chase the person, kahit na habulin mo itong person na to, pero kayo ay nagva-vibrate sa negative energy, magka-clash lang din kayo. Sige, sabihin natin na habol mo sila, pumayag sila, magstay sila sa inyo. Pero hindi siya pang long term guys. Saglit lang yan. Parang temporary lang. And hanggang hindi naaayos itong energy nyo, hindi rin magiging maayos yung relationship nyo. That's why you have to focus on yourself first. And mag-focus muna kayo sa healing nyo mga kapiksi, because wala itong pupuntahan na maganda.
kung mananatili lang na ganito yung relationship nyo. So, kailangan yung pag-usapan ito, guys. And, kaya lang yung iba sa inyo naka-block na. Pwedeng binlock na kayo nitong person na to, o kaya naman, hindi siya makipag-usap ng maayos sa inyo. Again, the other one is chasing, yung isa, tumatakbo palayo. No? And yung iba sa inyo, guys, parang nakakaramdam din ako na pinagsisihan nyo na to, no? There's a lot of regrets, nagsisisi, parang nagsisisi kayo na bakit ba yan yung naging jowa nyo, bakit nyo ba yan sinagot pa, ganyan. And, sinusubukan yung lakasan yung loob nyo para, or tibayan yung loob nyo, guys, para lang makasurvive dito sa ganitong klase ng relationship. And walang duda, guys, no, na mahal nyo pa yung person nyo. Again, pwedeng magkabaliktad. It's either kayo yung nagmamahal pa sa kanila or yung isa pa yung nagmamahal sa inyo. Again, guys, one is chasing and the other one is running away. Ganun yung nakikita natin. So, the reason why this exists, kung bakit nag-exist to, is because yung isa sa inyo hindi pa bumibitaw. Pero the moment na bumitaw na kayo, guys, tapos na tong relasyon na to. Kasi 50% na lang yung meron dito sa relationship. Para mag-work yung relationship, guys, kailangan 50-50 kayo palagi. 50% sa'yo, 50% dun sa person mo. Kung 50% na lang yan, wala na yung isa, imbalance na, guys, diba? Imbalance na. So, yun na lang yung reason ko ba't nag-exist to. But, the moment na bumigay itong isang person na to, mag-e-end na rin itong relationship na to, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo. Medyo mabigat sa dibdib, guys. Kapag love reading, hindi ko alam bakit puro negative yung napipick up natin. Siguro, marami talagang sawi sa pag-ibig sa inyo, pero sana maging ma-okay din kayo. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, no? Makakatulong yun sa inyo para maging ma-okay kayo. So, tingnan pa natin yung love advice or love message para sa inyo. Sabi dito, this could be the one, pero hindi ako naniniwala. Kasi nga, this is a very negative energy. So, kung siya man yung the one mo, be prepared na magdusa. Pero this does not resonate. So, bunot pa tayo ng isa, mga kapiksi. Pwede kasing siya yung romantic partner mo for life, or pwedeng siya na yung napangasawa mo. Pero it doesn't mean na harmonious yung relationship nyo, no? Yung iba siguro sa inyo, nagtitiis na lang kasi nga, mga asawa nyo. Ito, guys, no love. If in case na bumigay kayo dito sa person na to, or dito sa relationship na to, guys, may chance naman na pumasok yung bagong person sa inyo, bagong pag-ibig, 'di ba? Syempre pag may nawala, merong papalit na dun sa space. Pero with this negative energy, hindi pa kayo ready sa bagong pag-ibig, mga kapiksi, no? At least dito, kasi you cannot attract good things if you are vibrating in a negative energy. So, but this is very possible. Posibleng-posible, guys, na maka-attract kayo ng bagong pag-ibig as long as magbabay kayo dun sa old one, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if love story nyo ba to, and huwag nyo kalimutan makinig ng mga relationship subliminals natin para maayos yung mga relationship nyo, guys, and focus on your healing first. Ho'oponopono and self-love subliminal. Okay? For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.